Sa isang vlog natin mga kadigma, meron din tayo nitong sinare sa inyo nung paglalatag ng bakal, yung pinagkaibahan ng one way slab at two way slab. Pinaliwanag natin dun sa inyo kung paano natin malalaman kung one way slab ang gagamitin o two way slab. So dito naman sa vlog natin mga kadigma, meron tayong ginawa dito. So meron na tayong guhit dyan. Ayan, meron na tayo dyan. Ito yung area na yan. Tapos dito may sample tayo dito. Ayan, ito yung area nito, ito yung two way slab. Ito yung formula na ginamit natin dito. Kinuha natin yung haba saka yung lapad. Dinivide natin yung haba sa lapad niya. So yung sagot nito 1.06 na kung saan two way slab siya, kasi kapag ang sagot less than to mga kadigma, ibig sabihin nun two way slab. So dito naman mga kadigma, meron tayong ginawa dito na para sa one way slab. Ito naman kinuha natin yung haba niya. Ayan, so yung haba niya is 336, tapos yung lapad niya yan 154. Pag dinivide mo tong haba tsaka yung lapad niya, ang sagot is 2.18. So pumapasok siya sa one way slab, kasi ang formula na ginagamit sa one way slab mga kadigma, kapag ang sagot greater o mahigit sa 2 o di kaya equal to 2, ibig sabihin one way slab siya. So yung sagot natin 2.18, greater than 2 siya. So one way slab ang ginamit natin dito. Pangabuhi TV Aliga, panoorin ang aming buhay, tara So yun mga sumama. kadigma, isang mapagpalang araw pong muli sa inyo. Welcome back ulit sa ating munting YouTube channel. So bago tayo mag-umpisa, pasalamat muna tayo sa ating mga silent viewers saka sa ating mga subscribers na walang sawang sumusuporta sa ating munting YouTube channel, na hindi nag-skip ng ads. For today's vlog mga kadigma, share natin sa inyo yung maglatag ng bakal itong slab natin, na kung saan ginamitan natin ng steel deck. Sa inyo kanina mga kadigma, bago tayo mag-intro, naglagay tayo ng marker. So yung marker po na yun, para ho dun yun sa paglalatag natin ng bakal, para hindi mahirapan yung mga kadigma natin sa pag set ng bakal, para yung spacing niya pantay-pantay. So ito na po yung ginawa natin. Ayan, may mga marker na siya dito. Ayan, tapos yung pagano niya, may marker na rin yung gitna nitong sildik natin. So yung bottom bar natin mga tigma, same pa rin dun sa kabilang bahay. Yung spacing niya bali 25 cm pa rin lahat. So naglagay tayo nung guide natin, yung pinaka-guide natin itong PVC, para magiging parehas yung spacing nung bakal natin. So gaya rin ng ginawa natin dito sa steel deck, kinuha natin yung area na paglalagyan natin ng bakal, yung haba at lapad. Tapos ginitnaan natin, doon tayo nag-umpisa sa gitna para pare-parehas yung siruho niya ng bakal sa magkabilang side. So kung mapapansin nyo rin dito, yan, nilagyan na natin siya ng mga marking kung anong klase ng slab ang gagamitin. So meron tayong dalawang klase kasi na one way slab tsaka two way slab. So nilagyan na natin siya ng mga marker para hindi sila mahirapan, para alam nila kung saang area yung one way slab tsaka two way slab. So dito mapapansin ninyo, may two way slab tayo dito na area, tsaka doon two way slab din. Yung area na yan dyan, yung paganon, yan yung one way, tsaka yung area na yun doon, one way slab din yun. Tsaka yung tatlo doon, yun yung two way slab. Doon sa isang vlog natin mga kadigma, meron din tayo nitong sinare sa inyo nung paglalatag ng bakal, yung
pinagkaibahan ng one way slab tsaka two way slab. Pinaliwanag natin dun sa inyo kung paano natin malalaman kung one way slab ang gagamitin o two way slab yung gagamitin natin sa paglalatag ng bakal. So dito naman sa vlog natin ng mga kadigma, meron tayong ginawa dito. So meron na tayong guhit dyan. Ayan, meron na tayo dyan. Ito yung area na yan, nakaguhit na siya, nakamarka na. Tapos dito may sample tayo dito. Ayan, ito yung area na to, ito yung two way slab. Yung formula po natin na ginamit dito mga kadigma, itong length over width mga kadigma, dinivide natin yung haba sa lapad nya. So yung sagot nito 1.06 na kung saan two way slab siya, kasi kapag ang sagot less than to mga kadigma, ibig sabihin nun two way slab. Yan po yung formula na ginagamit natin para malaman natin kung iwa one way ba natin o ito two way yung slab. So kapag ang sagot mga kadigma ng length divide with less than to, so ibig sabihin two way slab siya. So dito naman mga kadigma, meron tayong ginawa dito na para sa one way slab. Ito naman, kinuha natin yung haba nya. Ayan, so yung haba nya is 336, tapos yung lapad nya yan 154. Divide mo tong haba tsaka yung lapad nya, ang sagot is 2.18. so pumapasok siya sa one way slab, kasi ang formula na ginagamit sa one way slab mga kadigma, kapag ang sagot greater o mahigit sa to o di kaya equal to, ibig sabihin one way slab siya. So yung sagot natin 2.18, greater than to siya, so one way slab ang ginamit natin dito. Ayan yung pinagkakaibahan niya mga kadigma. So ulitin natin, kapag two way slab, pag kinuha mo yung length nya, yung lapad nya, yung haba nya, yung width nya, yung lapad, pag dinivide mo siya, kapag ang sagot is less than to o mas mababa sa to, two way slab siya mga kadigma. So madali naman nating malalaman yan kapag compute na natin. Ayan, so papakita ko po sa inyo mamaya yung paglalatag namin dito, kasi yung paglalatag kasi ng bakal mga kadigma, ang sinasabi nga kung saan yung area na maiksi, paayon yung bakal natin. So yung slab na to mga kadigma, halos laman lahat ng slab, hindi pare-parehas yung area na parehas na maiksi lahat. So nagkakasalungat minsan. So ito yung slab natin dito, magkaiba din. So si-share natin sa inyo kung ano yung diskarte natin dito para masunod pa rin natin yung sinasabi ng mga kaibigan nating engineer, na kung saan dapat yung maiksi na area, doon yung unang latag. Doon po sa mga kaibigan nating engineer na makakapanood, naway kung may mapansin mo kayong mali sa ginagawa natin, palagay na lang po ng inyong komento dun sa comment section para ho malaman natin, at saka para ho maiayos natin yung pagkakamali natin. So yung ginagawa natin ito, based lang ito sa experience natin sa mga naging project natin, tsaka dun sa mga kaalaman na naibahagi ng mga kaibigan nating engineer na nakasama natin sa project. So hindi ho tayo engineer, hindi rin ho tayong architect. Ang ginagawa lang ho natin ito para lang ho makatulong dun sa mga kapwa natin kadigma na gustong matuto. So pasintabi ho dun sa mga kaibigan nating engineer dyan, kung may mali man ho tayong na-share ngayon, isang karangalan po sa akin na makita po yung komento ninyo sa comment section para ho maayos natin at madagdagan pa po yung kalaman natin sa larangan ng construction. So magtulungan ho tayo para ma-share po natin yung mga nalalaman natin mga kadigma. Kaya doon po sa mga magpapagawa ng bahay, kung may budget naman ho tayo, kung gusto nyong sigurado at kalidad yung bahay na ipapatayin ninyo, na pinag-ipunan nyo ng matagal, mas sinasuggest ko po sa inyo na kumuha kayo ng certified architect o di kayo certified engineer para ho masubaybayan yung ginagawa nyong bahay. Kasi kaligtasan ng pamilya natin ang nakasalalay sa pagpapagawa ng dream house natin. Hindi yung nakasalalay sa ganda. Kung makita ninyong maganda yung pagkagawa, hindi naman maganda yung pagkakagawa ng structural. So napakahirap po para sa seguridad ng ating pamilya. So sana ho, kung kaya naman ho ng budget na kumuha ng certified engineer o di kay architect,
mas mainam po kaysa po dun sa mga taong kilala natin na gumagawa na wala namang masyadong alam sa structural. So yun mga kadigma, maglalatag na kami ng bakal. Unahin namin tong area na to galing doon saka papunta rito. Ito yung area na maiksi, tapos yung dito naman ay yung area na maiksi dyan. Ito kasi yung medyo challenging dito kasi yung doon na area ay yung maiksi pa ganun, yung dito naman yung maiksi pa ganun, yung pa yun. Pagdating naman dito yung maiksi naman na area yung pa ganun, so magkasalungat sila yung area na to saka yung area na yan, yung area na to na buo, yung buong slab na to magkakasalungat siya. So mangyayari niyan, kapag nalatagan natin ang una to hanggang dito sa beam na to, isusunod na natin to agad, tapos itutuloy natin dito diretso doon. Bali magiging dalawa na yung bakal dito, patong, pero yung doon na area saka yung dito na area single pa lang. So papakita ko po sa inyo mamaya kung ano yung kalalabasan nun. So yun mga tigma, itong isang area na to natapos na natin yung paglatag ng bakal na kung saan inayo natin kung saan yung area na maiksi. So ayan yan siya. Tapos dito naman kasi sa kabila na yan yung area na maiksi, yung papunta doon. So yan po yung medyo challenging ngayon kasi gawa ng kasalungat sila. So isusunod natin yon. Bali yung single doon na bakal magiging double mating, magiging doble na dito yung latag niya, yung pahaba ilalatag na natin dito para diretso siya. So makikita nyo naman mamaya yan kung ano yung magiging kalabasan. So ayun mga digma, nalagyan na namin yung bakal dito na bottom bar natin na nakayon dun sa area na maiksi. So ayan, ganyan yung area kasi na to, ito yung area na maiksi, kaya nakaayon yung bakal natin dito. Tapos tinagos na natin doon, kung mapapansin niyo nakapatong na yung bakal natin dito, yung pahaba niya, pero dito single parang, kasi ang area na mahaba yung paganon pupunta doon. So lalagyan na rin namin, ayan, unti-unti na rin namin nilalagyan. Mas maganda sana mga katigma kung pareha sila ng area na maiksi yung paganon din dito, kasi magkasalungat sila yung area na paganon yung iksi rito, kaya naghiwalay sila ng latag. Ayan, mas madali sana yun kasi isang latag lang yung bakal natin. Tapos tatapusin muna natin lahat ng bottom bar natin sa paglalagay, saka maglalagay na tayo ng top bar nya, yung temperature bar, para dun sa mga support nya. Bali yung dugtungan pala nito mga kadigma, in-alternate namin. Ngayon kung mapapansin niyo yung dalawa na yan naka-alternate yan, sagad yan dito sa labas ng canopy natin. Ayan, tapos yan siya dyan. Tapos yung dito naman
paloob doon sa beam na yon, kasi kung mapapansin niyo may nakaabang na tayo na bakal dyan na napatagos din rin yan doon sa kabilang bahay. So nag-overlap lang tayo doon ng 60 cm doon sa area na kung saan nag-insakto siya doon sa support. Yan yung guhit na to. Yan, hanggang dito kasi yung top bar natin, yung support niya. So ininsakto na natin to, yung dugtungan niya, para katulad din ng paglalatag ng beam, hindi siya umabot dito sa gitna kasi bottom bar siya. Ibig sabihin bawal tayo dito sa gitna, pwede tayo magdugtong dito sa gilid. So tatapusin lang namin itong paglalagay ng mga bottom bar, tapos proceed na tayo sa top bar natin. So let's go. Natapos na area na kung saan nalatagan na natin yung support nya, yung top bar. So kung mapapansin niyo mga katigma, naging masinsin yung top bar natin, yung support nya. Bali ang hinihingi kasi dun sa plano 15 cm. So kung mapapansin niyo, ayan, naging masinsin yung top bar. So dito ito yung two-way slab natin. Yan yung area na to. So yung top bar niyan nito tagos dito sa one way nya. So ito yung one way na to, yung maliit na area, yung baba, one way slab dyan. Ayan, nambid na rin ni na uncle to, kasi hindi natin nabidyohan to gawang ang may pinuntahan tayo kahapon. Yan, ito two way din, tagos din yung support nya dito sa kabila. So parang may box siya dyan. Yan, kulang na lang ito nung support dito, yung 15-15. Yan, tapos yung doon tagos yun doon papunta. Tapos dito naman yung nakalagay kasi doon sa plano, yung continuous edge nya 15 cm pa rin, pero doon sa discontinuous edge, ito yung tinatawag na discontinuous edge mga kadigma, tsaka yung area na yan dyan na beam, so yun doon sa may kabila, ayan yung discontinuous edge natin. Ang hingi lang doon 25 cm pa rin. So ayan, hindi sila parehas na masinsin, gawang ang 25 cm lang yan. So ongoing pa rin yung paglalagay natin ng mga natitira. Yung doon may kulang pa tayo, tapos yung area dito na two-way slab din, kulang pa tayo nung top bar na bakal. So hindi na ho natin hihintayin na tapusin, gawang ang mahaba na tong video na ginawa natin. Ayan, so subaybayan nyo na lang ho yung ibang kaganapan sa paglalagay nito. Tsaka kung may mga katanungan ho kayo, pakalib na lang po sa comment section para masagot natin. Tsaka sana ho huwag nyo kalimutan mag-like tsaka mag-subscribe. So yan lang po muna ngayon mga kadigma. Anaway may napulot po kayong kalaman sa video na ginawa natin. So bago tayo maghiwalay, pasalamat muna tayo sa ating mga silent viewers, saka sa ating mga
subscribers na hindi nag-skip ng ads at patuloy na sumusuporta sa atin. Maraming salamat po sa inyo. So yun na po muna ngayon mga kadigma. Maraming salamat ulit. Mabuhay po kayo at God bless you po sa inyo lahat.